Yan na isang mapagpalang araw po sa atin lahat, mga kalingap, mga ka-business, mga kapapi. Panibagong araw, panibagong reaction ulit po tayo. At for today's video po ay gawan ko lang po ng reaction. Itong isang nag-comment sa akin patungkol doon sa natalakay ko. Doon sa nakaraan kong live. At gano'n na rin doon sa naging reaction video ni Taong Gala. Kasi dalawa kami ni Taong Gala sa nabanggit dito sa comment na ito. Ito ay patungkol doon sa pagbibigay nitong si Clarissa ng pera na napanalunan daw doon sa kanyang palaro o doon sa parapol, doon sa kanyang live dito kay Kuya Bong. Kung tutuusin, hindi lang naman kami Taong Gala ang nag-reaction dito eh. Kasi nagbigay din ng reaction video dito. Itong si Mama Annalisa Reality Vlog. Hindi ko lang alam kung si Ma'am Alminda ay nag-reaction dito. Kasi may post si Ma'am Alminda. At hindi ko pa napapanood yung kay Ma'am Alminda eh. At si Kuya Allen, hindi ko din alam kung nakapag-reaction din ba dito. Kasi ang huli kong napanood na reaction video ni Kuya Allen ay yung yung patungkol doon ah, sa comment. Doon sa comment na comment kay sa vlog ni Ka Business na patungkol kay Clarissa. Yung comment na ika ngay iniyakan nito si Clarissa. Yun yung tinalakay doon ni Kuya Allen sa huli ko napanood na reaction video niya. Pero dito, mga kalingap, mga ka-business, dito nga sa nag-comment na ito, mukhang napanood pa lang nito ay yung reaction video namin ni Taong Gala. Yung live ko at saka yung reaction ni Taong Gala. Kaya kaming dalawa ni Taong Gala ang nabanggit dito. Hindi ko alam kung basher ito o concern lang kay Kuya Bong. Eto, basahin natin yung comment niya at bigyan natin ng reaction. Ito yung comment niya, mga kalingap, mga ka-business, mga kapapi. Sabi niya dito, Anime, hindi ako basher. O yan, sabi niya hindi siya basher. Gusto ko lang magtanong sa'yo. Bakit parang minamasama niyo pa ni Taong Gala ang pagbibigay ni Clarissa ng pera kay Kuya Bong? Di ba gusto lang naman nila makatulong kay Kuya Bong para may pambili si Kuya Bong ng pagkain? Di ba? Ang dating nung kanyang comment ay concern siya kay Kuya Bong. At para sa kanya ay tama lang na binigyan ito sila Clarissa ng pera itong si Kuya Bong. Ngayon, bakit nga ba? Bakit nga ba nasabi namin ni Taong Gala o particular ako? Kasi yung kay Taong Gala, siguro siya na lang magpaliwanag nun. Ako kasi, yung aking opinion dito, mga kalingap, mga ka-business, kung bakit ko nasabi na hindi makakatulong kay Kuya Bong yung ibinigay nilang pera. Ay eto, may papanood ako sa inyo isang clip video. At dito ay mas malilinawan kayo kung bakit nga ba sinabi ko na hindi makakatulong yung pera na yon para kay Kuya Bong. Bagkus ay makakapagdala pa yun kay Kuya Bong o makakapagtulak pa kay Kuya Bong para gumamit ng ipinagbabawal na gamot. Eto, panoodin natin yung clip video na kinuha ko doon sa upload ni Ka Business. Tapos ikaw ba'y gumamit ng ipinagbabawal na gamot? Wala po. Yung totoo? Wala po. Simula nung araw na umalis ka sa bahay? Wala po. Wala po. Inom lang po. Wala po. Yung ano lang, inom lang po. Hanggang ano lang talaga. Eh bakit hindi ka gumamit? Inuro ko pa, kuya. Dito napatawa itong si Kuya Bong sa tanong na ito ni Ka Business sa kanya at napakamot pa nga siya sa ulo. Kasi ang tingin niya dito nagbibiro itong si Ka Business.
Pero itong si ka-business, ganyan talaga siyang makipag-usap kay Kuya Bong. Kumbaga, sa ganyang paraan ng pakikipag-usap niya kay Kuya Bong, ay nakukuha niya ang buong detalye ng gusto niyang malaman kay Kuya Bong. Yan yung diskarte ni ka-business. Kaya nga sabi ko, kabisado nito si ka-business ang ugali at manera ng kilos nito si Kuya Bong. Eto, tuloy lang natin yung video. Hindi kita tinuturuan, tinatanong kita. Di ba? Bakit nga hindi mo ginawa yun? Wala, Bakit? Ayoko muna. Oh, malinaw yan. Malinaw yung narinig nyo, mga kalingap, mga ka-business, mga kapapi. Ayaw niya muna. May muna. Ibig sabihin, kung may pagkakataon siya na gumamit, gagamit siya kung kailan niya gusto. At malinaw dyan na hindi pa niya tuluyang naiigpawan ang paggamit ng ipinagbabawal na gamot. At may dahilan lang kung bakit hindi siya nakagamit. Kaya nga sabi niya, ayaw niya muna. Muna. Diba? Malinaw lang na ang ibig sabihin nun, anumang oras, pag may pagkakataon, ay gagamit siya. Yun lang ang malinaw doon. Ito, ituloy natin yung video. Eh, kailan pala? Ayaw muna eh. O, diba? Pati si ka-business at si Intoy, natawa sa sagot na yun ni Kuya Bong. Kasi, kahit sila, si Intoy at si ka-business, ay alam kung ano ang ibig sabihin doon ni Kuya Bong. Alam kung ano ang kahulugan nung sinabing yun ni Kuya Bong. Itutuloy lang natin yung video. Gusto ko marinig ang sagot mo. Kung ano laman ng puso mo. Wala po. Wala po. Inom lang talaga. Kaya nga, bakit hindi ka gumamit? Kasi, Wala pera. Yun. Napakalinaw, di po ba? Wala siyang pera. Mismong galing na yan sa bibig ni Kuya Bong. Napakalinaw. Ika nga'y malinaw pa sa sikat ng araw sa katanghalian. Na kaya hindi siya nakagamit noon kasi wala siyang pera. Ay paano na lang kung siya may pera noon? Ay di gagamit siya. Ito din yung dahilan kung bakit ko nasabi yon, na yung mga perang pinadala ni Clarissa galing doon sa mga nagbigay, galing doon sa kanyang parapol, ay malinaw lang na hindi makakatulong kay Kuya Bong. Bakit? Kasi nga, nung una siyang umalis, kung siya'y may pera, sigurado nakagamit siya ng ipinagbabawal na gamot. At may isang vlog din na natanong din si Kuya Bong. Ang alam ko si Clarissa nga yung nagtanong nun eh. Doon sa isang vlog na magkausap sila ni Kuya Bong, video call, na kung magkano yung isinishare ni Kuya Bong. At ang sabi ni Kuya Bong doon ay piso. At ang kahulugan ng pisong yon ay 100. Kumbaga, kung may pera si Kuya Bong na mahigit 100 piso, pwede na siyang makagamit ng ipinagbabawal na gamot. Ay siguro naman yung ipinadalang pera dyan nila Clarissa hindi bababa sa 100 yan. Mas malamang, mas mahigit yan sa 100, 200. O baka nga umabot pa ng 500. Pero sabihin na natin na hindi umabot ng 500. Sabihin na natin na ipinadala lang kay Kuya Bong ay 300. Kayang-kaya na ni Kuya Bong mag-share sa panggamit ng ipinagbabawal na gamot. Alam niyo mga kalingap, mga ka-business, hindi naman masamang bigyan si Kuya Bong. Pero sana hindi na lang pera. Kundi pagkain na lang. Halimbawa, yung perang kunoy na panalunan daw ni Kuya Bong o yung para kay Kuya Bong na galing doon sa parapol ni Clarissa, pinadala niya doon sa kanyang contact na nakakausap ni Kuya Bong
Kung nga naging bilin doon ni Clarissa sa kanyang contact na yon, ay ibili na lang ng pagkain at yung pagkain na lang ang ibigay kay Kuya Bong. Mas okay pa yon. Mas okay yon, mga kalingap, mga ka-business, mga kapapi. Kasi malinaw na yung pera na ipinadala nila para kay Kuya Bong ay hindi magagamit ni Kuya Bong para sa pambisyo. Yun yung pinupunto ko, mga kalingap, mga ka-business, mga kapapi. At para doon sa nag-comment na yon, yan po yung dahilan kung bakit nasabi ko na yung perang ibinigay ni Clarissa kay Kuya Bong ay hindi makakatulong kay Kuya Bong. Bagkos, pwedeng maging dahilan pa yon para si Kuya Bong ay makagamit ng ipinagbabawal na gamot. Kaya kung mapapansin nyo, mga kalingap, mga ka-business, mga kapapi, pag si ka-business ang nakakatagpo dito kay Kuya Bong, hindi niya yan binibigyan ng malaking pera. Nagbibigay man o nag-aabot man si ka-business niya ng pera kay Kuya Bong, yung sapat lang. Sapat lang na pambili ni Kuya Bong ng pagkain. Kasi nga alam ni ka-business na once na may hawak itong si Kuya Bong na malaking pera, ay malamang sa malamang sa bisyo niya yan ilalaan, hindi sa pagkain. Kaya nga dapat diyan kay Kuya Bong ay sapat na pera lang ang hawak para sa pagkain niya inilalaan. Ayun nga kanya napapangalakalan di ba? Halip na minsan ay sa pagkain na lang niya ilaan, naiilaan pa niya sa pambili ng alak, pambili ng gin bulag. O, di ba? Kaya ganun kaingat si ka-business na magbigay ng pera kay Kuya Bong. Siguro naman para doon sa nag-comment, malinaw na sa'yo kung bakit ko sinabi na yung perang yon na pinadala ni Clarissa ay hindi makakatulong para kay Kuya Bong. Siguro naman naging malinaw na yan sa'yo. Ito, tuloy natin yung video. May beer. Delikado. Mura yung gin po eh. Mura po yung gin kesa. Sorry po sa inyo mura yung gin eh. Di ba? Kaya pag maliit yung pera niya, gin lang siya. Kasi mura yung gin kaysa doon sa pinagbabawal na gamot. Kaya napakalinaw po niyan. Mga kalingap, mga ka-business, mga kapapi, napakalinaw ng sinabi niya ni Kuya Bong. Kaya doon sa nag-comment na yon, kung talagang concern ka dito kay Kuya Bong, huwag mong ikatuwa at huwag mong ipagpasalamat na itong si Kuya Bong ay pinadalhan itong sila Clarissa ng pera. Huwag mong ipagpasalamat yan. Lalo na kung mahal mo si Kuya Bong. Lalo na kung totoong concern ka talaga kay Kuya Bong. Kasi nga, malinaw lang na yung perang yan ay pwedeng maging dahilan kung bakit itong si Kuya Bong ay makakagamit ng ipinagbabawal na gamot. Malinaw na malinaw na malinaw yan. Kaya doon sa comment mo sa amin ni dalawa ni Taong Gala, kasi kami ni Taong Gala ang iyong pinangalanan doon Siguro naman nasagot na namin kung ano yung dahilan namin, kung bakit yun na nasabi namin ni Taong Gala. Diba? Kasi napanood ko din yung reaction video ni Taong Gala. At halos pareho din lang kami ni Taong Gala ng obserbasyon, ng opinion patungkol dun sa perang ibinigay ni Clarissa. Diba, mga kalingap, mga ka-business? Kaya sa mga ganitong bagay, mga kalingap, mga ka-business, mga kapapi, dapat maging mapag-obserba kayo. At dapat alam nyo din kung ano nga ba yung pwedeng mangyari. Hindi yung nakita natin na abutan lang ng ganun ay okay na. Iisipin na natin. Ay, concern. Concern kay Kuya Bong kasi binigyan ng pera Diba? Ganun agad yung papasok sa isip ng iba. Pero, napakarami kasi ng dahilan yan kung bakit binigyan ng pera.
Oo, naando na yung isang dahilan na baka nga nag-aalala, baka nga concern, di ba? Baka concern kay Kuya Bong kasi nakikita si Kuya Bong ay nangangayayat na simula nung umalis kay Laka Business. At ang ibig sabihin lang nun ay hindi nakakakain ng maayos si Kuya Bong. Kaya siya nangangayayat na. Kaya itong nagmamahal kay Kuya Bong na viewers ni Clarissa at maging itong si Clarissa ay nagpakita ng concern. Pinadala niya yun ng pera si Kuya Bong. Pwedeng ganyan yung ating isipin. Pero, sa totoo lang mga kalingap, mga kabisnes, hindi yan yung nakikita ko. Hindi yan yung nakikita kong dahilan kung bakit nila pinadalhan ng pera si Kuya Bong. Sinasabi din ni Clarissa doon na pinapauwi niya si Kuya Bong, pinapayungan niyang umuwi si Kuya Bong. Pero hindi ko din nararamdaman, mga kalingap, mga kabisnes, mga kapapi, yung puso, yung totoong ika nga ay pangaral kay Kuya Bong na Bong, umuwi ka na. Hindi natin nakikitaan ng ganon itong si Clarissa. Bagamat oo, may nababanggit siyang ganon kay Kuya Bong, pero naandun pa rin ang binibigyan niya ng opsyon si Kuya Bong. Na kung diyan ka masaya sa lansangan, ay sige, diyan ka lang muna. Diba? Ganon lang. Ganon yung diskarte niya. Kasi alam din niya kung papaano linlangin itong si Kuya Bong ng mga salita. Bagamat alam nating si Kuya Bong ay mautak pa kaysa sa matching. Pero ika nga, mautak man ang matching, napapaglalangan din. At kahit gaano ka utak yan si Kuya Bong, kung may isang taong magaling manlanse, andun yung katotohanan, pwede siyang malanse. Di ba? At yung perang ipinadala nila kay Kuya Bong, pwede rin yung maging dahilan kung bakit itong si Kuya Bong ay hindi uuwi kay Laka Business. Kasi may natatanggap siyang ganyang pera. Di ba? Kumbaga, may susuporta sa kanya kahit wala doon siya kay Laka Business. Kaya isa sa nakikita natin nga pwede maging dahilan yan kung bakit itong si Kuya Bong ay hindi uuwi dito kay Laka Business. Plus, may nananakot pa kay Kuya Bong na pag umuwi siya doon sa ka-business house ay ikukulong siya. Ipapakulong siya nila ka-business. Dagdag din yun kung bakit ayaw umuwi nito si Kuya Bong. At hindi natin alam kung sino yung mga tao na nananakot kay Kuya Bong na pag umuwi ka sa ka-business house ay ipapakulong kanila. Pero malinaw lang dyan, mga kalingap, mga ka-business, mga kapapi, yung taong nananakot na yan kay Kuya Bong ay walang intensyong matino kay Kuya Bong. Hindi niya intensyon na mapabuti itong si Kuya Bong. Dahil kung ang intention niyan ay ang kabutihan ni Kuya Bong, hindi niya tatakutin ng ganon si Kuya Bong. Hindi niya lalasunin ng ganon ang utak ni Kuya Bong para wag umuwi sa ka-business house. Kaya alam nyo, mga kalingap, mga ka-business, mga kapapi, sa nangyayari ito kay Kuya Bong, ang pinakang kawawa dito, hindi sila ka-business. Kung inaakala nito sila Clarissa at nung ibang mga supporters niya na galit kay ka-business, na ang hindi pag-uwi ni Kuya Bong sa ka-business house ay sila ka-business ang pangunahing apektado dahil sinasabi nila na ang pinagkukunan ng views ni ka-business ay si Kuya Bong, nagkakamali kayo. Kasi sila ka-business, once na mag-upload yan, kahit wala si Kuya Bong, nagbo-views yan. Diba? Nakikita naman natin, nagbo-views si ka-business. At sa mga nakikita natin views kay ka-business, bagamat hindi ganun kalaki,
ay meron silang sasahudin dyan. Di ba mga kalingap, mga kabisnes? Kaya ang totoong kawawa dito, ang totoong biktima dito ng pangyayari ay si Kuya Bong. Nakikita naman natin kung ano na ang itsura ngayon ni Kuya Bong. Di ba? Payat, madungis, dugyot, mabaho. At alam natin na hindi nakakatulog na maayos. At isa pa, nalululong na naman sa kanyang bisyo. Lalo na nga doon sa pag-inom ng alak. Kaya, ang pangunahing kawawa dito ay si Kuya Bong talaga. Hindi si ka-business. At sana, ma-realize yan nitong sila Clarissa at nung kanyang mga supporters. Na habang wala itong si Kuya Bong kay ka-business, ay unti-unting nasisira ang buhay ni Kuya Bong. Yun yung totoo. Kaya kung talagang mahal nila si Kuya Bong at totoong may malasakit sila kay Kuya Bong, mas pagpapayo pa ang ibibigay nila kay Kuya Bong. Para ito ay umuwi dito sa ka-business house at mapaayos ulit ang kanyang buhay. Di po ba, mga kalingap, mga ka-business, mga kapapi? At yun, siguro hanggang dito na lang muna po itong ating reaction video. Patungkol nga po dito sa naging comment sa akin. Tinalakay ko lang po ito para makapagpaliwanag din ako. At paano po, muli po ay maraming salamat po sa patuloy na sumusuporta at patuloy na tumatangkilik sa aking mga ginagawang reaction video. At bago po tayo tuloy na magtapos ay syempre ang lagi po natin paalala na suportahan lang po natin ka-business official Papa Dins TV, ka-business family, Mrs. KB official. Yan, suportahan po natin yan. At lahat ng kagwang ni ka-business at syempre lahat ng reaktor ni ka-business. Andiyan nga po sila Taong Gala, Kalingap Turak, Kuya Allen TV, Almida Mix Vlog, Annalisa Reality Vlog, at Ma'am Flir's Channel. At syempre ang inyong lingkod, Anime Reactors TV. At yun, patuloy din po nating suportahan mga kalingap, mga ka-business. Ang ama ng kalingap na walang iba, kundi si Kuya Bal Santos Matubang. Ganon din po ito sila Kalingap Rob, Ate Edna Vlog, ang may bahay ni Kuya Bal Santos Matubang. Suportahan din po natin yan. At ganon din po si Ma'am Jack Tapia Matubang, ang may bahay naman ni Kalingap Rob. At ganon din po ang lahat ng Kalingap partners at lahat ng Kalingap reactors. Suportahan po natin yan mga Kalingap, mga ka-business. At syempre, mga Kalingap, mga ka-business, idamay na rin po natin sa ating patuloy na susuportahan. Sila Etsme Bebang Official, Pretty Mind 143, Erlinda Official Vlog, Edita Mix Vlog, Blessful Balance, Jewel Channel, Nana Channel TV, Nora Mix Vlog, Dindin Mix Vlog, Scarlett Arellano Mix Vlog, Best Friend Italy, Kabisig AB, sino pa ba? Kawaki TV Official, at yun, yung kay Mrs. Wakiwak na channel, ang Friends Mix Vlog. Yan, suportahan din po natin yan mga kalingap, mga ka-business. At ganoon din po yung kay Ma'am LB OFW Abu Dhabi. Yan, suportahan din po natin yan mga kalingap, mga ka-business. At ganoon din po yung kay Mabet Mix Vlog. Yan, suportahan din po natin yan mga kalingap, mga ka-business. At yun po, muli po ay maraming salamat po. And God bless po sa inyong lahat. I love you all. Bye-bye.